Hi guys, I'm Engineer Andro of Daily Dose of Construction. If you don't know me, I do videos about construction and engineering. At ngayong araw magbibigay ako ng new dosage about the signs that your home or your house have problem on foundation. So sa madaling salita, yung mga indikasyon na may problema ang pundasyon ng bahay nyo. Na madalas, hindi natin alam na pundasyon pala ang problema, kaya nagkakaroon ng ganitong mali or ganitong sakit sa ulo sa bahay nyo. Ayun, kung interested ka, manood ka lang dito sa Daily Dose of Construction. So yun lang. So ngayon, nag-i-inspection ako dito sa site. Medyo busy ako pero of course, I want to give knowledge. I want to give something na mapagkukunan nyo ng aral at gusto ko makatulong sa ibang tao, syempre, diba? So habang nag-i-inspection tayo, magsasalita ako unti-unti ng tungkol sa topic natin. So, bago ako mag-umpisa sa mismong topic natin, so ipapaliwanag ko lang na mabilis, ano ba yung pundasyon, di ba? So, yung pundasyon ay yung pinakamababang bahagi ng bahay o pinakamababang bahagi ng isang gusali na nakatapak or nakatungtong sa lupa. Malinaw ha? Pinakamababang part ng bahay or ng gusali na may direct contact sa lupa. Isa pa yung pundasyon na nagtatransfer ng load o ng bigat ng isang building papunta sa lupa. Ngayon, syempre, nagkakaproblema yan. Madalas, di ba, hindi wala namang perfectong construction. Madalas, nagkakaproblema yan. Posibleng sa design, posibleng natural phenomenon, or posible ring poor execution during construction. Doon, madalas nagkakaroon ng problema. Pero, hindi natin pagtutuunan yung problema ngayon. So, pagtutuunan natin ngayon muna yung mga bagay na magsasabi or mga pruweba or mga bagay na dapat yung tingnan para masabi nyo na may problema ang pundasyon nyo. So, ito na yung una. So, sa mga residential projects or commercial projects, yung mga maliliit na projects, so, para makatipid, yung SOG natin or slab on grade o yung sahig na nakatapak mismo sa lupa. So sabihin na lang natin siyang SOG ha. All throughout this video, I will name it as SOG or slab on grade. So yung mga SOG natin, para makatipid, hindi na natin binabakalan. Tapos hinahayaan na lang natin na yung lupa ang magbuhat dun sa konkreto. Kaya hindi na natin nilalagyan ng bakal. So yun yung problema dun. Kapag may problema sa ilalim nito sa lupa, kapag hindi mo na-prepare na maayos ng lupa, nagkakaroon ng cracks sa mga slab natin. So kapag yung lupa hindi mo na-pikpik na maayos, hindi mo na-prepare na maayos, yung compaction niya mababa sa required na compaction ng isang building. So from time to time, unti-unting bababa ang portion nito at yun, magkakaroon ng crack sa slab mo. At yun yung unang indikasyon. Yung SOG mo o yung sahig mo, magkakaroon ng cracks. Ngayon, pag nag-tiles ka or kung ano mang finishing, vinyl, ceramic tiles, granite slab. So, pag nag-crack yung slab mo or yung sahig mo, susunod dyan yung mga cracks na yon. So, minsan, akala natin, nakakailang palit na tayo ng tiles. For example, nabasagan kayo ng tiles sa sahig. Akala natin yung mason yung problema pero hindi. Ang problema doon ay pundasyon. Idagdag ko lang yung crack sa sahig, yung crack sa SOG, hindi lahat dahil sa foundation failure. So, merong iba't ibang uri ng cracks, pero isa sa mga yon, foundation failure o may problema sa pundasyon mo. Ngayon, ang sumunod na mga indikasyon pag may problema sa pundasyon mo ay yung mga gap sa dingding. So kung may crack sa slab mo, tapos yung crack dumiretso hanggang sa dingding, kagaya ng sinasabi ko, so most likely may problema na yung pundasyon mo. Ano pa yung sunod na magsasabi na may problema ang pundasyon mo? Ang ingay nyo. Diyan, ingay nyo! So ang sunod na indikasyon na may problema ang pundasyon mo ay yung mga pinto at yung mga bintana. So di ba yung bintana, meron yung door jamb. So yung door jamb or yung hamba, naka-eskwala yan sa pinto at sa bintana natin. So nakasukat ng pinto at ng bintana yung kanya-kanyang hamba.
Ngayon, yung hamba natin nakadikit yan sa dingding. 'Di ba? Sabi ko nga gagalaw diyan ng slab or yung sahig, magkakaroon ng cracks at gagalaw yung walls. Ang ingay talaga. Sorry. Paggalaw ng walls, susunod yung hamba natin. Ngayon, yung bintana at yung pinto natin, hindi siya susunod. Kasi nga, nakadikit lang siya or nakahinge lang siya. So, hindi siya susunod sa paggalaw. Ngayon, maiiwan yung pinto, yung hamba natin gagalaw. So, hindi na siya magiging compatible sa isa't isa. Magkakaroon ng discrepancy. Kaya yung pinto natin, hindi natin maisara ng maayos. Yung bintana natin, hindi natin maisara ng maayos. So, yun, parang pag-ibig lang yan diba? Yung pinto at yung bintana, umaasa pa rin at andun pa rin sa punto na mahal nila ang isa't isa. Pero yung door jam, bumitaw na, iniwan na sila. So, hindi na sila para sa isa't isa, pero pinipilit pa ng pinto, kaya siya nahihirapan. Ngayon, pag nangyari yan, pag yung tatlong yan ay nakita mo sa bahay mo, most likely, malamang sa malamang, ang problema ng bahay mo ay nasa pundasyon. So, hindi naman siya masisira agad, pero kailangan mo i-consulta yan sa mga eksperto. Meron tayong mga ginagawang remedyo dyan, meron tayong mga ginagawang step-by-step process kung paano natin aayusin yan. Depende sa level ng sira, depende sa level ng paano ba? Depende sa level ng lakas, depende sa laki ng problema ng pundasyon mo. Iba-iba yan. So, it's case-to-case basis. Ngayon, kung lahat ng mga yan ay nangyayari sa bahay mo, tumawag ka ng eksperto, you can call me or any other civil engineers out there at yun, bibigyan ka nila ng tips or remedyo or solusyon kung paano masusolusyonan yung ganyan. Ngayon, kung tatanungin nyo kung paano nangyayari to, bakit nangyayari to mga to, so magbibigay ako sa inyo ng bagong video or hiwalay na video para doon. So ngayon, focus lang tayo sa mga signs na may problema yung pundasyon nyo. So, dito ko natatapusin yung video. Mabilis lang to kasi nga medyo busy ako, di ba? So, dito ko natatapusin yung video. I hope nagustuhan nyo. Paki-share naman to, paki-like, paki-comment, at don't forget to subscribe. Please, don't forget to subscribe. So, you know, it's all about foundation. May kasabihan nga kami, pumili ka ng civil engineer. Kung pundasyon nga na pagtitibay namin, relasyon pa kaya? Come and go, bro, but you know I stay fearless.